Hello! Ito nga pala yung in-order ko na SSD card para sa PS5. So, check natin. Buksan natin ngayon yung package niya. So, in-order ko siya sa Timo. Promo siya ngayon, kaya medyo nagustuhan ko siya. Medyo mababa. 2TB. Medyo mataas-taas na rin to para do sa PS5. Kasi hindi na kaya ng mga games yung storage niya. So kailangan nating mag-upgrade ng storage para sa PS5. Yan. Okay naman yung pagkaka-package niya. Okay naman yung items, walang problema. Sa totoo lang, ang problema niya is yung na-order ko is Generation 3. So hindi siya compatible para sa PS5. So itong Generation 3 is compatible lang sa mga laptop, notepad, CPU, pang-upgrade. So hindi pa rin siya masasayang yung ating biniling SSD M2 storage for memory. Tama ba? So ito lang, check natin magandang pagkaka-package niya. So Mbps niya is 7,500. So sayang naman kasi hindi natin siya magagamit sa PS5 storage upgrade. Magagamit lang natin to sa laptop, CPU, pang-upgrade 2TB. Sa mga mayroon dyang PS5 na mag-upgrade ng storage, so dapat tingnan nyo muna yung compatibility niya. Dapat PCI M2 Generation 4 later ang dapat ilagay sa PS5 storage para mas marami kayong mailagay na laro. Para sa kaalaman ng lahat, huwag basta-basta bumili ng SSD card na para sa PS5. So tingnan nyo muna yung compatibility niya at saka description niya kung okay ba. So hindi pa rin siya masasayang yung ating binili. So magagamit natin to sa pag-upgrade ng ating laptop. So ganda nito, mura siya at saka 2TB lang. So ingat-ingat din bago bumili ng mga SSD M2 PCI Generation 4.